Dante, may reaksyon na ba yung kampo nila Congressman Teves hinggil dito sa pagkakaturing sa kanya bilang terorista? At ano ba yung magiging implikasyon nito, Dante? Aga may opisyal ng pahayag ang kampo ni Congressman Teves sa pamamagitan ng kanyang abogado na si Attorney Ferdinand Topacio at sa ilalim ng anti-terrorism law of 2020, maaring isang individual na tinaguri ang terorista. Batay sa Anti-Terrorism Council o ATC Resolution number 43, itunuring o kinilala ng terorista ng pamahalaan si Congressman Arnolfo Arnie Teves Jr. na umano'y leader ng Teves Terrorist Group at 12 iba pa. Kasama rito ang kapatid ng mambabatas na si dating Negros Oriental Governor Pride Henry Teves na umano'y nagbigay ng material support para gumawa ng terorismo. Ang iba pang itinuring na terorista ay ang mga suspect din sa pagpatay kay Governor Ruel Digamo tulad ni na Marvin Miranda, Rogelio Antipolo, Romel Pataguan, Winrich Esturiz, John Louis Gunyon at iba pa. Ayon sa Anti-Terrorism Council o ATC, may probable cause o sapat na batayan sa pagturing sa mga ito bilang terorista. Partikular na rito ang paglabag sa Sections 4, 6, 10 at 12 ng Anti-Terrorism Law of 2020 o pagsasagawa ng terorismo, pagplano, training, paghahanda, facilitating para gumawa ng terorismo, recruitment at pagbibigay ng material support. Binanggit ng ATC ang mga pagpatay o harassment sa probinsya ng Negros Oriental na layong takutin ang mga tao tulad ng pagpatay kay Governor Ruel Digamo, mga narecover ng mga baril at pampasabog sa iba't ibang lokasyon na konektado umano sa mga Teves. Ayon naman sa abogado ni Congressman Teves na si Attorney Ferdinand Topacio, hindi na nila ikinagulat ang hakbang na ito ng pamahalaan. Sa umpisa man umano ng mapatay si Governor Digamo, ay agad nang itunuro si Teves Jr. bilang mastermind sa krimen kahit wala namang investigasyon. Si Pride Henry Teves, ang kapatid ni Congressman Teves, ay pag-aaralan umano ng kanyang abogado kung papaano mag-aapila. Sinabi naman ng mga abogado ng iba pang tinuturing na terorista tulad ni na Nigel Electona, Rogelio Antipolo, Romel Pataguan, Winrich Esturiz at mag-amang Gunyon ay hindi sila makapaniwala sa ginawa ng ATC at wala umano itong batayan. Samantala aga sa pahayag naman ng kampo ng mga Digamo at iba pang biktima nga ditong Pamplona Massacre noong March 4, 2023 ay ipinagpasalamat nila at ikinatuwa itong hakbang ngayon ng gobyerno na ideklara o ituring na terorista si Teves at 12 pang iba. At batay sa mga naunang pahayag din ng Department of Justice, ang kanilang tinitingnan dito kapag nadeklara na bilang terorista itong mambabatas at yung iba pa niyang mga kasamahan ay pinag-aaralan nila na maghain ng kaso sa piskalya na may kaugnayan o paglabag sa Anti-Terrorism Law of 2020 at inaasahan na mamayang hapon ay magkakaroon din ng press briefing dyan ang DOJ dyan sa Malacanang. Yan ang ating update mula dito sa DOJ. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Dante Amento.